So si Tubataha Reef, nasa extinct na volcanic arc, tinatawag na Cagayan de Sulu Ridge. Ang impression, yung nakuha namin resulta is that the Apo Reef naman, nasa harap siya ng trench, nasa likod. Tinatawag na back arc, iba naman yung kwento, mas Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is co-presented by the UP Resilience Institute. Our guest for today is a geoscientist specialized on marine acoustics, coastal geomorphology, remote sensing, and geospatial analysis. He graduated BS Geology as cum laude and MS Geology from UP Diliman and a postgraduate diploma on observational oceanography from Nippon Foundation Partnership for Observation of Global Oceans at the Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research in Germany. In 2014, he ranked as top 2 in the geologist licensure exam and he's been working as a research assistant at UP Diliman from 2013. So without further ado, let's all welcome Mr. Jeffrey Munar. Hello everyone. Napakalala na ako ni Paul. So maraming salamat for inviting me for your podcast. Marine Earth, Behind the Science Behind podcast. the Science. Iba pala yung Marine Earth Science pala yung main channel pala yan. For the information of everyone, si Kuya Muni senpai ko to sa lab. Lahat ng mga natutunan ko sa paggamit ng mga lab equipment namin dati, mga sonar namin, siya yung nagturo sa akin. And also siya din yung dahilan bakit ako napunta sa marine science kasi right after graduation, nag-share siya ng job posting doon sa official Facebook group ng NIGS, yung National Institute of Geological Sciences. Tapos nakita ko, tapos naging interested ako kasi at that time, yung study sites daw ay Tubataha Reef, Batanes, tsaka 100 Islands. Budol pala. Nabudol tayo doon. Pero yun yung promise. Later on, pwede natin pagkwentuhan yan. Pero medyo budol yung posting na yun. Pero nakapunta naman si Paul sa ibang lugar sa Pilipinas through that project. At that time kasi yung nangyari, di ba, na kaka-assign lang ni late Gina Lopez as DNR secretary. Tapos pinareview niya lahat ng projects. Tapos nabago lahat. Binago lahat diba, ng site. Parang yun, supposedly, si Paul, part siya ng parang nationwide coral reef assessment program ng DNR. Wala natin po siya na pagkwentuhan. Pero yun, supposedly, ganun siya. Tapos, buti na lang yung aming advisor, si Dr. Seringan. Marami naman siyang plans. Lahat mong interesado. And, nung pumasok si Paul sa laboratory namin, actually, ikaw talaga yung top candidate. Yes. Ngayon ko lang nalaman yan. Oo, kasi among sa mga nag apply, ikaw talaga yung parang gusto ko tong topic. Interested talaga ako. Kasi iba parang gusto lang nila na ang saya parang mamamasyal. Pero ikaw talaga yung parang okay, may clear kang interest dun sa science. Kaya okay, sige. Mukhang promising to. Ito yung natin. Sure na kukuha ng isang slot. Nadala sa acting. Ayan, anyway, yun yung backstory. Ayan, dito na tayo ngayon. Many years from that moment. Ayan, yung pag-usapan natin, very interesting and very related din sa first job ko nung na-hire ako dyan sa lab. So it's about paleo sea level, using coral reefs as paleo sea level indicators. And bago natin puntahan yung study na yon, as usual, kilalanin muna natin ang ating guest at yung journey niya as a scientist. So first question namin palagi, Kuya Muni, when did you realize na gusto mo maging isang scientist? Actually, na-realize ko na gusto ko mag-science talaga very early in my elementary school. Kasi sobrang visual kasi na subject yung science. So parang
gusto kong tumitingin ng mga mapa, gusto kong tinitingnan yung mga drawing sa textbook. Tapos, to the point na nire-replicate ko yung mga drawing sa sarili kong notebook. Tapos, sobrang extra niyan, tipong nagtataka yung mga teachers. Bakit parang masyadong ma-extra? Talagang pinapalista lang yung magkakaibang klaseng mga ulap. May kasamang drawing pa yung mga cumulus. Tapos, kahit high school, ganun din ako. Sobrang extra ng mga notes ko sa bio, yung tipong kinukulayan ko pa talaga yung mga ano ko. So parang I think, kaya napunta lang ako sa science kasi it's a visually striking na subject talaga siya, visually striking na aspect talaga siya ng na trabaho. Kaya, ayun, later on, nag-stick na lang talaga na okay, yung gusto. So, interested ka pala talaga sa science from the start. Hindi ka napersa lang ng as a fellow Pisay scholar na persa na mapunta sa STEM? Hindi naman. Actually, puntikan nga akong hindi pa makapasok ng Pisay. Kasi sobrang cutthroat ng competition. Waitlisted ako nun. Buti naman, maganda yung parang program ng government during that time na mas maraming silang pinapasok sa public schools. So, parang na-prioritize ako kasi galing akong public school eh. Pero yung pagpunta mo from geology na course, di ba hindi ka right from the start geology? Hindi ako right from the start. Ano yung course geology mo nung nag-UPCAT? Ang course ko na napasukan after UPCAT is materials engineering. Then again, na-realize ko na hindi siya para sa akin. Not because hindi maganda yung materials engineering, pero yung na-imagine ko sa kanya na materials engineering ay hindi tumugma dun sa curriculum na pinesent nila no first year. So parang first year pa lang nag-decide na ako na okay, feeling ko hindi ito mag-work out sa akin. So hanap ako ng ibang course. So yun nga, earth science or geology yung kinuha. Pero bakit geology? Kasi natatandaan ko at that time, parang physics at geology ating may pinakamataas na stipend sa DOST scholarship. yun ba yung reason or hindi? Yun? Maybe pangatlo reason yun. Hindi naman yun yung first reason. Kasi masyadong popular yung biology at chem. Diba? Parang pag gusto mo mag-science, ang automatic na pasukan parang biology at chem. Parang okay, good naman ako sa pareho, pero parang wala din masyadong novelty. Alam mo yun? Hindi ko sinasabi na hindi maganda yung gusto ko din naman biology and chem, pero parang gusto ko siyang gamitin in another way. So, na-realize ko, mataas pala yung grade ko ng earth science no high school ako. Tapos, at the same time, na-apply din yung biology at chemistry sa field ng geology. Ayun, yun yung pinurso ko. Yun yung first choice ko nung nag-shift out ako na engineering. Plus, nung high school ako, magaling din kasi yung earth science teacher ko. Feeling ko hindi niya alam yun to na siya yung reason, sa mga reason bakit nag-earth science ako. Kasi, ang kumpara sa ibang mga teachers, sobrang hands-on nung pagkakaturo niya ng earth science. So, hindi mo may imagine na magiging hands-on yung earth science, yung tipong pinapa-experiment kayo tungkol sa alignment ng mga sun, tapos nag-astronomy kayo during the class. Sobrang galing niya to the point na, okay, I think pwede ko i-pursue to earth science. Pero at that time, di ba, mga 10-15 years ago, hindi pa sikat yung geology na course na kinukuha sa UPCAT. Parang ngayon lang siya sumikat na may time na dumami yung mga students sa NIGS and then ginawa na nilang quota course ngayon. Oo, kasi very interesting na development. Sa mga balita, budol tayo, mataas daw ang kita sa geology. Meron naman. Mapalad naman pa rin tayo. Medyo siya, na marketing tayo na mataas ang parting ng Leo dahil sa mga balita. Kasi prior to me, mga 2 batches older, halos onti lang sila, parang 20 plus lang sila sa batch. Pagdating nung batch namin, or batch prior to us, naging parang 50, naging 60. Ayun. So, yan yung history ng geology na
Geology na course sa UP Diliman. Pero ikaw, buti napagdesisyonan mo na mag-graduate school. Ano yung nag-enganyo sa'yo na mag-graduate school sa geology? Basta nag-isip Nag-start ako, actually, hindi ako tumitingin ng job posting. In-email ko si Sir Ando, yan na naging guest din ng Behind the Sides podcast. In-email ko siya, sinabi ko sa kanya, interested ako sa field niya. Kung may opening siya ng trabaho sa lab, interesado akong kunin. During that time, walang opening sa lab niya. Pero, meron siyang RA na paalis ng project. Parang nagsabi na sa kanya na paalis na siya ng project. Hanapan mo na ng paraan kung paano ako palitan. So nagkataon, nag-email din ako during that month na okay, merong interested. Tapos biglang pagdating ko ng office ni Sir Ando kay Doc Seringan, okay, ito yung pinag-usapan, ganito yung mga expectations sa science, sustainable naman, tapos, sustainable naman yung living conditions, interesting. Tapos, after that, hindi na siya interview Inikot na niya ako sa lab, pinakilala na niya ako. Ganun siya. Tapos, yun, ang pagdating ko, 8 a.m. ako, nandun na, naunahan ko pa siya sa lab. So, parang feeling ko na-impress siya sa akin ng aga-aga ko. Pero actually, hindi ako maaga sa laboratory. Oo, pero nagkataon lang kasi the night before, nigs lang ako, doon ka natulog. Natutulog. Undergraduate student assistant ako. Sabi ko, dito na ako matutulog. Tapos lipat ako ng MSI pagkatapos. So, ayun. yun pala yung life hack. Doon ka matulog sa doon ka matulog sa nigs. Pero bakit di ba, actually, hindi ko pala ito natanong sa'yo dati. During your RA days, well, hanggang ngayon pala, dyan ka sa MSI nagre-research assistant, pero yung degree mo, geology. So why not, hindi ka na lang nagpunta sa marine science na program? Sa geology ka pa nagstay? I think, it's a matter of, para mas open yung opportunities, whether mag-stay ako sa academy or sa industry, kasi, mas flexible pakinggan yung geology na to. Kaya ako nag-BS geology. Well, medyo may pros and cons din siya. Kasi ang nangyari nung nag-thesis ako, kailangan ko pa rin kumuha ng advisor leagues. Hindi si Doc Seringan yung primary advisor ko. Well, nag-pan out naman nicely kasi magagaling din naman yung very interested at magagaling din naman yung mga professors sa NIGS. Nakahanap ng paraan para may kumup-kup sa akin. Ito, sige, pag-usapan natin ng maayos kung paano yung research question mo. Kung dito ka sa NIGS, itutuloy ng thesis mo. Pero eventually, diba? Nagpunta ka sa Germany para sa graduate diploma on oceanography. So kwento mo naman sa amin yung experience mo dun sa Germany. Sa Germany, so hindi ko pa tapos yung masters ko. Actually, parang sinusulat ko na siya. Tapos tinabi ko na sige, bibilisan ko either whether or not matapos ko yung masters ko before yung Germany. Papasok ko doon sa program. Kasi yun it's a 10-month program na focused on observational oceanography. So, ang ganda niyang complement na, okay, may geology ka na master's degree. At the same time, meron kang credits for oceanography. So, okay, ang ganda complementary na degrees. So, okay, so nag-apply ako. And since priority nung program na yun, yung NFPOGO yung term. So, Nippon Foundation Partnership for the Observation of Global Oceans Program. Pogo to na For the audience, Pogo to na maayos. Hindi yung Pogo na alam natin ngayon. Hindi yung Pogo sa Pilipino. It's a Partnership for the Observation of Global Oceans. So, siya, malaking consortium ng mga countries that focuses on training
future oceanographers and ocean professional. Yun yung niya. Yun yung long-term goal niya. So every year, kumukuha sila ng 10 students from developing countries, from mga indigents. Tapos, ipapasok nila sa program. And then, they will get a 10-month program focusing on remote sensing, modeling, coding, even science communication. Hopefully, ibabalik dun sa home country yung mga natutunan from that program. Pumasok ako doon 2019, 10 months, inabot ako ng pandemic. So half ng program namin inabot ng pandemic. Pero it's a really nice program kasi you get to know a lot of international experts on different aspects of oceanography. So every week, may bagong subject ituturo sa inyo. So magsa-start siya like on a big picture kung paano yung oceanography. Tapos next week, remote sensing. The next week after that, environmental modeling yung gagawin nyo. So iba-iba. Tapos, ang maganda dun sa 10 students na pupunin nila, iba-iba din yung specialization. So for example, ako yung kinuha nila for specializing in geology. There's another person that specializes on ocean modeling. Another person that focuses on fishes. Tapos isa, plankton naman yung inaaral. So siya, malaking sharing of knowledge among different countries. Yun yung sa kanya. Advantage nga. Yun yung kinaganda ng program. And it's actually an ongoing program. So may taga-Pilipinas uli this year na pumasok dun sa program. So nasa Canada sila ngayon. Si MJ. Nasa Canada sila ngayon. So, lumilipat-lipat din ng host institution. So, during my time, Germany yung host institution. This year, they changed it to Canada. Para din naging iba-iba yung flow ng knowledge among countries. Paano pala yun dun sa program nyo? Parang ni-require din kayo ng kind of mini thesis or research project? Meron kaming mini thesis. So, we have to do it in 1 month. Pero, hindi naman siya like thesis level. Tawag namin is independent research project. So, may research question lang, tapos, you'll work on it. May iba gumawa on heat stress sa mga invertebrates, pero very short lang na experiment that you can do on 1 or 2 weeks. May iba gumawa sila ng physical model ng ocean around Antarctica. Yung ginawa ko ay nag-compile ako ng database ng mga sea level records sa Pilipinas. Then did some assessment on ano yung pagkakaiba nila. So they actually pull other professors within the institute na kaya kang tulungan para ma-achieve yung goal ng research question mo for that independent. And yung name pa lang ng institute niya, Alfred Wegener, sa mga science students dyan na nag-earth science, kilalang-kilala niyo kung sino si Alfred Wegener. May kilala ako, parang kumuha siya ng PhD sa Alfred Wegener Institute kasi Alfred Wegener daw yan. Si Alfred Wegener na daw yung bakit hindi ka pa bakit ka pa hindi kung Alfred Wegener na siya. And also, speaking of NF Pogo, meron din tayong previous guest na alumni din ng NF Pogo na program, si Miss Joey Cabasan. So check niyo yung previous episode. Yung study niya tungkol sa quantify nung nakalimutan yung tamang term, fisheries potential dun sa West Philippine Sea. Along those lines. So check niyo yung previous episodes namin. So ngayon, siguro punta na tayo dun sa focus natin sa research. Naging research ni Kuya Muni. Ito din basically yung naging MS thesis niya. So yung title nito ay Submerged Reef Features in Apo and Tubataha Reefs, Philippines Revealed Paleo Sea Level History during the last deglaciation. So bago natin i-discuss yung results mamaya, madami tayong i-unpack ng mga concepts. Pero before that, can you briefly explain muna what is this paper all about in 1 sentence? So, shortly, dahil tumutubo ang coral reef na malapit sa surface or sa sea level, so yung mga coral reef tulad ng Tubataha at Apo Reef, pag minapa mo sila at yung anyong
yung anyo doon sa ilalim ng dagat ng Apo Reef at Tubataha, pwede mong gamitin para unawain kung paano nagbabago-bago yung sea level at kakaysayan ng isang lugar doon. Sa case ng Tubataha at Apo Reef, yung lugar ng Sulusti at yung paligid ng Palawan. Ay, also, mention ko lang din, speaking of itong Tubataha Reef and Apo Reef, yung study na to, part ng geophysical coral mapping. Tapos may naging previous guest na rin tayo na nag-discuss ng mga mesophotic coral ecosystems. So check niyo yung previous episode namin na yun with Mr. Edwin Dumalagan. So ayun, magkakasama kami nun. Kasama kaming mga tatlo sa mga fieldworks na yun. So check niyo yung previous episode niya. Yung focus naman nun, yung corals doon sa sa mga lugar na to at mesophotic depths. Madami na pala tayong na-shoutout dito. Co-author ko yun si Kuya Jong, si Edwin Dumalagan dito sa paper na to, thesis ko. Kailangan ko yung datos niya para ma-publish yung paper. Ayun. So speaking of, ayun nga, yung geophysical coral mapping and itong research mo, paano na-conceptualize yung yung ganitong study? Paano siya nagsimula? Nag-start talaga siya with the geophysical coral mapping project. Main goal ng project ay imapa yung mga malalalim na coral reefs sa Pilipinas. May mga equipment na binili through DOST na kaya magmapa up to 200 to 400 meters deep na mga coral reef area. So, yung mga equipment na yon, yung mga multi-beam echo sounder at sub-bottom profilers and side scan sonar, ginamit yun para i-characterize yung shape, yung anyo at yung texture ng seabed. Doon nagsimula yun. Pero yung topic ko mismo for thesis, nanggaling yun after makakuha ng preliminary data. Apo Reef at Tubataha Reef. Kasi initially, mula naman kaming ideya kung ano yung nasa ilalim ng dagat. Yeah. Tapos nung nagsimula nang i-process yung data, nakita namin na hindi siya boring. Parang interest, marami nagaganap dun sa ilalim. Mukha siyang hagdan-hagdan yung itsura ng paligid ng mga coral reef. So doon pumasok yung pag-formulate namin ng hypothesis. Ano ba yung dahilan bakit yung paligid ng coral reef mukha siyang hagdan? So may mga terrace, may mga reef scarp. Yun. Tapos, ayun, doon develop, eventually nagkaroon ng kinompare namin with regional data. Tapos it seems na lumalabas nga na maraming nagko-contribute doon sa formation ng mga hagdan, parang hagdan sa paligid ng mga coral reef. Ay, before pala tayo mag-proceed, siguro kailangan natin i-clarify sa audience, baka malito sila. I think sa ganitong usapin, fundamental na ma-differentiate natin yung coral sa coral reef. So, yung coral reef, anong ibig sabihin ng reef? So, yung coral reef, siya yung anyo sa ilalim ng dagat na binubuo ng maraming coral. Or siya yung environment kung saan tumutubo yung coral, nagsasama-samang tumutubo yung coral. Yung coral, siya yung organism mismo. Isang colony, isang part ng organism, that's the coral. Pero yung coral reef, siya yung buong community. Nung including yung other mga organisms na nakikitira with the coral. So yun yung buong kabuuan ng coral, yun yung coral reef mismo. Ayun. So ang next question ko dyan, bakit ba nagbabago yung sea level? Kasi ngayon, alam natin na sea level is rising, di ba? Dahil sa global warming and all. Pero, in addition to that, bakit nagbabago yung sea level? Bakit nagbago ang sea level? Maraming nagko-contribute sa pagbabago ng sea level. So, ang primary na nagko-contribute is climate change, pero not necessarily anthropogenic or yung human-induced na climate change. So, throughout the history of the Earth, nagbabago yung climate, nagbabago-bago yung tinatawag nilang budget ng ice na nasa ibabaw ng lupa, pati yung tubig na nasa mga oceanic basin.
At dahil nagbabago-bago nga yung dami ng yelo at ng tubig, nagtataas baba din yung level ng dagat to accommodate yung pagbabago-bago ng volume ng yelo at tubig sa surface ng mundo. So, yun yung isang rason bakit nagbabago-bago yung sea level. So, yung glacial cycles tinatawag na. So, for the past 20,000 years, dahan-dahang tumataas yung sea level dahil sa pagtunaw ng mga glaciers. So, yun yung tiningnan dun sa thesis ko, yung past 20,000 years, kung paano natutunaw yung glaciers at itinataas yung level ng dagat. Pero meron din mga instances na tawag naman is glacial. So, yung timeline natin kung nasan tayo ay deglacial cycle. Meron din mga glacial period na bumababa naman yung sea level, tapos dumadami yung budget ng mga yelo sa ibabaw ng mga glacier. So, yun naman yung glacial periods. Nagpapalit-palit lang yun. So, glacial and deglacial period. Yun yung isa lang yun. Yung isa pa na nagko-contribute ay yung tinatawag nating vertical land movement. So, yung lupa, dahil sa hindi naman stable ang lupa, no? Pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. For example, mga earthquake. Yung makita mo na gumagalaw yung kalupaan dahil sa earth. Relatively speaking, so makita mo na yung pag umakyat yung lupa, relatively, pababa yung tubig. At bawa naman, nag-subside o bumaba yung kalupaan naman, aakyat yung tubig. So, relatively speaking, usapin. So, sa mga ganitong mga science, ang tawag namin is relative sea level because combination siya na iba't ibang factors. Dependent siya sa location mo kung to what extent naapektuhan ng glacial cycles at kung paano gumagalaw din yung kalupaan doon sa lugar. Yun yung tatawag na relative sea level. And I guess siguro para lang mas ma-visualize ng audience, yung best example talaga dyan for relative sea level rise dahil sa subsidence yung Manila Bay sa northern area. And then, example naman ng relative sea level fall dahil sa uplift, yung nangyari nung 2013 na ball earthquake. So, ayun. Yeah. I guess yun yung very famous na mga examples. Tapos kanina, na-run through mo na saglit or yung kung paano nakaka-capture ng coral reef yung pagbabago ng sea level. So siguro just to reiterate or to add on that, paano nga ba nagiging useful yung coral reef sa pag-aaral ng paleo sea level? So, dahil ang mga coral reef, dependent sila sa sunlight, tumutubo sila very close to the sea level, sa pinakamababaw na parte ng dagat. At doon sila nag-grow, doon sila lumalapad. So kung yung sea level mo pareho lang, didikitan lang nila kung nasaan yung pinakamababaw na part ng dagat. Kasi dependent nga sila sa araw para lumaki at tumubo. Kung nagbabago-bago yung level ng dagat, sinusubukan lang din ng coral na habulin kung saan yung pinakababaw na parte ng dagat. At through that concept, no, na okay, pag level yung dagat ng matagal, tutubuan niya yung pinakamababaw na part, so lumalawak siya during that time. Tapos pag mabilis umakyat yung dagat, habulin lang niya dahan-dahan. Tapos pag nag-stabilize uli yung dagat, doon uli siya lalawak. Kaya over time, kung hindi parang stable yung pag-akyat ng sea level, so parang minsan may panahon na level lang yung dagat for a very long time, tapos akyat uli, tapos mag-level out uli siya, nagmumukhang hagdan-hagdan yung itsura ng coral reef sa ilalim ng dagat. It's solely because of the need of the corals to access sunlight. Kasi 'di ba meron silang mga photosynthetic na symbiote para lumaki at it's part of their biology. Siguro just to add on that, hindi sa lahat ng instances nakakahabol yung coral reef sa pagtaas ng sea level. So magandang point yun kasi may mga time na
naiiwan lang siya ng dagat. So minsan, pag sobrang bilis ng pagtaas ng tubig, wala na siyang chance na habulin pa. So yung tinatawag nating drowned coral reef. So maraming mga gang sa Pilipinas na parang merong mga platform, mga flat areas sa ilalim ng dagat na nasa sobrang malalim na parte na. At dahilan doon ay dati nandun yung sea level doon sa level niya, tapos mabilis na umakyat yung dagat, na napag-iwanan na siya, tapos namatay na in place yung coral reef doon. So yung mga drowned reef complex. Ayun. Ngayon naman, bakit importante pag-aralan yung paleo sea level? Kasi dito yung pinag-uusapan natin, di ba? During the past 20,000 years. So why should we be concerned sa sea level change within the past 20,000 years? Yung lifespan lang naman ng tao, hindi sumusobra ng 100 years. I guess it's the mga importanteng kailangan nating makuha from this type of study ay para makuha talaga natin yung perspective at which nagbabago-bago yung sea level sa Pilipinas. Kasi limitado din yung historical records natin. So, ikaw nag-work ka na din with sea level data. Ang daming gaps with historical sea level data. So, kailangan natin ng maraming records para mas napuput natin into perspective yung paggalaw ng lupa o pagtaas ng dagat sa isang location. So, sa case ng Pilipinas, paiba-iba din yung epekto ng vertical land movement at nung pagtaas ng dagat. So, it puts a lot of things into perspective. Aside from that, yung yung resilience din ng mga coral reef. Pwede din siya mag-provide ng clue kung resilient ba ang isang reef with changing sea levels. Kasi, for example, yung mga sites katulad ng Apo at Tubataha Reef, mataas yung chance na mag-survive yung coral reef kasi maraming tinatawag na catch-up reef doon sa mga areas na yun. So, ito yung mga coral reef na mabilis nakaka-respond at pagbabilis na pagtaas ng dagat. So parang the fact na yung area na yan maraming catch-up reef, ibig sabihin kung may event na mabilis umakyat yung dagat, mataas din yung capability ng mga reef na to na mabuhay pa rin dahil ahabulin lang nila yung nagbabagong sea level. Ayan. So yan, it's katulad ng ibang geology din, it puts things into perspective na pwede natin gamitin in our everyday lives, in informing present models in terms of coastal change, engineering, and all the related stuff to that. May kasabihan nga tayo, di ba, sa geology na the present is the key to the past, and the past is the key to the future. Yeah. Yan lang yung siguro takeaway point. And then I think may magandang background na tayo dun sa mga iba-ibang concepts tungkol dito sa study. Ngayon, ano yung naging results mo? Ano yung mga nakita mo sa Apo Reef and Tubataha Reef? Yan. Distinct yung signature between Apo Reef and Tubataha Reef. Si Tubataha Reef, kailangan natin mo nang malaman kung nasaan ba sila. So si Tubataha Reef, nasa extinct na volcanic arc sa gitna ng Sulu Sea. So, sa gitna ng Sulu Sea, may tinatawag na Cagayan de Sulu Ridge. So, isa siyang extinct na chain ng volcanoes sa gitna ng Sulu Sea. So, nandun sa mga mabababaw na parte ng Cagayan de Sulu Ridge yung mga coral reef tulad ng Tubataha Reef. So, sa case ng Tubataha Reef, ang impression, yung nakuha namin resulta is that base dun sa pattern nung pagkakaroon niya ng mga steep at saka flat na areas, kinukuha namin yung measurements na yon. So kung nasaan yung matatawag namin reef terraces, yung nasaan yung mga flat na parte ng mga hagdan, tinitignan namin yon. So sa case ng Tubataha Reef, ang impression is that lumalamig lang yung ilalim ng Cagayan de Sulu Ridge, tapos dahan-dahan lang na offset yung terraces when we compare it
with regional models of sea level. Sa Apo Reef naman, iba naman yung kwento, mas tectonically active ang Apo Reef. Nasa harap siya ng trench. Nasa likod. Back arc. Back arc, nasa likuran siya. So, yung trench, pumapasok papunta sa mainland Philippines, sa Mindoro. Yung Apo Reef, nandun siya sa parte na palubog papuntang Mindoro and Luzon area. So, dahil dun sa trench, na parang nahihila niya yung crust papunta dun sa trench, yung Apo Reef, lumalalim din. Pero yung paglalim niya ay kakaiba kumpara kay Tubataha Reef. Kasi Tubataha Reef, dahan-dahan lang siyang bumababa. Pero si Apo Reef, mas marami siyang terraces. Ibig sabihin, hindi lang siya dahan-dahang bumababa. Marami ding mga times na tumitigil din yung pagbaba nung crust sa ilalim ng coral reef. Ibig sabihin, it's potentially earthquakes, tumitigil-tigil yung paggalaw dahil nga tectonically active yung area. So it's not a gradual cooling volcano. Sa case ng Apo Reef, yung pagbaba niya parang pasaglit-saglit. May period na bababa lang, may period na stable lang siya tapos biglang bababa. Tapos mas maraming terraces na nakikita dahil nga mas maraming saglit na pagbaba kumpara sa Tubataha. So yung sinasabi mo sa Apo Reef, for example, ito yung sea level at a certain time period. Tapos tumaas yung sea level, hinabol yun ng coral reef kaya nag-shape siya na hagdan. So yun yung terrace. Pero sa kanya, mas madami siyang terrace kasi biglang na-offset siya dahil sa mga earthquakes. With that, may mga age estimates ka ba dun sa mga movements na yan and can you calculate yung recurrence interval ng mga earthquake? No. Yun yung challenge dito sa topic na to. Kasi mahirap mag-sample ng material to a coral reef. Kailangan mong mag-drill through the coral reef para makuha yung age estimate. And sa case ng Pilipinas, wala tayong access for that kind of equipment na kayang mag-drill hindi lang sa lupa, mahal na nga yung mag-drill sa lupa yung material. Mag-drill ka pa sa gitna ng dagat. So parang kailangan mo ng pera na pang private, pang corporation na parang napakamahal nun. Hindi ganun kalaki yung budget ng Pilipinas para mag-drill ng material through a coral reef. So parang kinonsider yon, pero parang pinag-usapan namin ng advisor ko, hindi naman to posible. At marami namang mga study sa ibang bansa na kaya pa rin namang mag-interpret ng data without the need to age date. So ano lang siya, kailangan mo lang magkaroon ng preno kung hanggang saan mo lang yung kaya mo i-interpret with this type of data. Kasi kung wala kang age date, hanggang dito mo lang kaya mong interpret. For example, hindi ako kaya kong magsabi ng recurrence interval. Kaya ko lang sabihin na most likely earthquake influence ng area kasi maraming terraces. Tapos, kung i-compare mo siya to another data, like say Tubataha, na wala halos, na parang mas onte yung terraces, tapos kahawig niya yung regional models. Ganun level of discussion yung interpret namin sa data namin. So parang sa case ng Apo Reef, maraming terraces kasi if you're familiar with the earthquakes, kung paano gumagalaw yung earthquakes, tumitigil-tigil siya . So gagalaw siya, tapos tigil siya, gagalaw o tikite siya. So yung expression ng geomorphology, it really indicates na maraming paggalaw na hindi siya ma-explain alone ng regional models of sea level. May nababasa ko dati sa Great Barrier Reef sa Australia. Nagagawa nila dinidrill nila yung Great Barrier Reef tapos nakikita nila yung mga periods na drown si Great Barrier Reef and then nag-regrow or parang nabuhay ulit. Nakikita nila yon throughout the geological record through drilling.
Ayun, mas marami talaga tayong malalaman. Hindi lang yung paggalaw actually ng dagat at ng lupa sa ilalim, pati yung pagbabago-bago ng environment within that coral reef. Kaya mo rin ma-estimate or ma-interpret kung meron kang material na makukuha through the coral reef. So, maraming topic na kayang ilabas kung meron tayong actual material na makukuha. Pero hindi na yan pang master's thesis. PhD, postdoc, na yan? Years or decades of research na dapat yan. Ayun, so siguro naman, punta naman natin yung more on behind the scenes ng research. So itong study na to, hindi pala natin nabanggit kanina. Ano yung funding agency? Okay, so yung funding agency ng geophysical coral mapping sa nabanggit na kanina is DOST, Department of Science and Technology, PICARD. So Philippine Council for Agriculture, Aquatic Research and Development. Yeah, so DOST PICARD yung nag-fund. And actually pinackage siya, not in a very geological manner, pinackage siya on the fact na pwede mo siyang gamitin for surveying Mesophotic Reef. So yung very poorly understood din kasi yung Mesophotic Reef. So for the interest of our listeners, so Mesophotic Reef is yung parte ng reef na nasa mas kailaliman ng dagat. Hindi siya yung mababaw na parte ng reef. May implication siya, yung mga Mesophotic Reef, kung paano niya nasusuplayan ng bagong material, yung mas mababaw na reef, including yung corals, pati yung mga fishes. Marami siyang aquatic resource na implications pag mas naiintindihan natin yung Mesophotic. So, pinackage siya na ganun, kaya DOST PICARD yung nag-fund mo research. Surely enough, may mga studies katulad ng ginawa ni Kuya Jong, ni Edwin Dumalagan na nag-put out nga ng very pioneering research on the nature of Mesophotic Reef. And so yung topic ko is actually parang siya, lumabas lang siya nung nag-survey na kami. Na okay, may thesis topic na ako. Ganun siya. Ito yung mga moments na biglang may interesting na lumabas dun sa dataset. Ay, may thesis na. Ganyan. hindi siya yung typical na plinano mo, biglang lumabas lang. Interesting naman yun palagi kapag nangyayari yan. Yes, at the same time, sobrang kinuha ko na din yung topic kasi wala ding nagsustudy na mas malalalim na sea level sa Pilipinas. Yung known records ng sea level sa Pilipinas ay either younger than 10,000 years old, so, and then older than, say, around 300,000 years old. 200,000-300,000 years old. So may gap talaga. So yung in terms of age range na inaaral ko sa research ko, it's around 20,000 years to up to 10,000 years na data gap yung kaya niyong punan. Yun. So mas kumpleto yung kwento nung tatawag nating deglaciation o yung huling pagtunaw ng mga yelo sa surface ng Earth. Kung meron tayong mga datos katulad ng ginawa ko. And in doing this study, ano yung mga major challenges na na-encounter mo? Ayan. So, aside from, syempre, yung funding na, syempre, di tayo masyadong pwedeng mangarap na magkukuha tayo ng sample dahil marami tayong pera. For other countries, kaya yan eh. So, para meron silang program na ang bilis lang maka-propose na, okay, magdodrilling tayo dyan. Sa Pilipinas, ayun. So, we had to make do of what we have. So, yung mga equipment na binili, dinaximize lang din namin para makagawa ng magandang research paper. And at the same time, wala din masyadong expert doon sa field ko sa Pilipinas. Yung advisor ko lang, si Doc Seringan, yung may certain level of expertise dito sa topic na ginagawa ko. So parang nung pre-post ko sa NIGS tong topic ko, halos lang nagtanong. Parang it's a very new topic na gagamit ng acoustic systems para magmapa ng mabababaw na parte ng dagat. Tapos siya pa yung age range na hindi pa talaga natatap on
prior with any prior research. And then sa mga kaka-coordinate naming mga LGU, challenge din na i-communicate yung ganitong klaseng research. Kasi syempre, humihingi kami ng paalam sa mga LGU para magawa namin tong research na to. So, yung Tuba Tarif, dinidiscuss namin with Palawan, agencies in Palawan, that includes PCSD, Tuba-Taha Management Office, DNR. Tapos sa case naman ng Apo Reef, didiscuss namin siya with the provincial government of Occidental Mindoro. So, tapos parang ang first knee-jerk reaction nila ay, okay, so bibigyan namin kayo ng permit, pero anong makukuha namin? Ganun siya. So, din siya, dahil na packaged as Mesophotic Reef Research, yung namin, from yung Geophysical Coral Mapping Project, doon namin siya, tinitwist namin yung hindi naman twist, pero parang binabago namin yung perspective na ganito yung magagamit yung datos. So din, it's skill din to communicate their science with local government. Tapos kailangan mo din matap on na ito yung kailangan nila, kaya namin sagutin. Ito yung with this kind of research. Which is very important din naman kasi in a long run, sila din naman yung makikinabang sa mga ganito. Speaking of pagpapaalam sa mga LGU, may naalala lang ako, hindi na to part ng study site ng paper natin, nangyari sa atin sa Abra de Ilog. Yes. Naalala mo yun? Nakalimutan natin magpaalam, tapos pinatawag tayo dun sa Feeling ko hindi informed yung barangay hall kasi may mga letter naman na nilalabas. Kasi ang weird kasi yung natin, weird kasi yung survey vessel namin pag kinabitan namin equipment. So, siya, ang nangyayari, bangka, parang normal na bangkang pangisda. Pero dahil may mga equipment kaming kinakabit, isipin mo, may marami nakasabit na electronic equipment no sa taligid ng bangka. So tapos umiikot-ikot pa kami na, syempre survey kasi umiikot, tapos may equipment na nakasabit. So parang nagtataka talaga yung mga locals. Ano to? Ano nangyayari dito? So ayun, napatawag kami sa barangay. Pero good enough na. May letter naman. Pero kasi mayor kinakausap namin. So it's a coordination. Lang naman. So kailangan lang din galingan with coordination. Ayun, lesson learned. So sa lahat ng mga nag-field work dyan, importante magpaalam kayo dun sa locality. I-make sure nyo na maasikaso ng mayor. Kasi minsan, nangyayari, kunin nila, tapos okay, parang okay na, tapos na. Tapos may time pa nga na nagpaalam ako, pero ibang site na to, sa Batangas naman. Nagpaalam ako, tapos sabi nung sa email, ka-text ko rin, email at text, sige, okay na yan. Tapos pagdating ko sa opisina, walang may alam na nagpaalam ako. Pero parang, sino yung ka-text mo? Yun pala, yung ka-text ko yung mayor mismo. Nakawala. Okay, number ng mayor. Nagkataon na di ko alam kung sinong nagbuo ng directory doon sa website nung local government tender, so hindi natin i-disclose. Personal number ng mayor. Yun nandun sa directory. Ka-text ko lang yung mayor, tapos parang okay na siya. Hindi niya binaba doon sa mga constituents niya na may darating magsusurvey, anything. Kasi make sure ko yun na parang pwede po makipag-coordinate ng bangka, ng mga magtutulong sa amin para kung may sakaling may gustong mag-observe ng survey. Wala talaga. So nag-okay lang siya. Sige, go. Tapos, yun lang. Ang funny lang na ang text ko lang yung mayor. Casually. Yung funny din sa mga experience na to, nagdadala tayo ng lab equipment. It's worth more than 10 million. Tapos, nakatali lang siya sa bangka. Tapos, mapapaisip ka na lang, paano pag biglang nahulog to? Kahit di mo kasweldoan sa buong duration ng project, di ko to mababayaran. Pero totoo. Tapos, isa pa, ayaw nilang i-insure yung mga equipment na yan. Noong first year ng project, isa sa mga goals ay insure yung equipment. Tapos, nung hinahanapan na namin ng proper insurance sa equipment na yan, sinabihan kami na bawal yung ibaba sa dagat yung equipment. Kasi matatanggalan ng insurance claim yung equipment pag binaba mo sa dagat.
paano gagawin namin? Weird eh. Equipment sa dagat yung pinakabitan sa bangka. Yung... So parang dadalhin namin ibababa. Dadalhin namin sa bangka, pero hindi namin bababa sa tubig yung equipment. So, in the end, hindi namin nagamit yung budget for insurance. Binalik namin sa DOST. Pero, ayun, walang nag-i-insure nung maigamit na to. So, ano na talaga, fight lang talaga na magaling yung bangkero. Kaya niyan, kuya. Hindi naman matataggal yung gamit. Ganun siya. So, ilang equipment yung gano'n na hinuhulog sa dagat. Halos 4 equipment magkakaiba. Tapos milyon equipment. Tapos parang dasal na lang talaga. Kahit siguro lahat tayong mga RA hindi sweldoan, hindi natin mababayaran. Oo. So parang every now and then, pag pangit yung condition ng dagat, tinatanong ko yung bangkero, kaya ko yan, di ba? Hindi naman mahulog yung equipment, hindi mapipigtas yung tali ng equipment. Ganun bagay. Yun. Kasi hindi mo naman ma-expect na pagdating mo ng field, payapa yung dagat eh. May mga field kasama ka na din, nasamahan na din kita noon, na parang feeling mo kakainin ng dagat yung buong bangka. Diba? Mas poprotektahan mo yung equipment kaysa sa sarili mo. Isipin mo may laptop dun sa bangka. May laptop yung bangka, tapos nag-splash na yung dagat na yun. Ang pinoprotectionan mo yung laptop. Ikaw basang-basa ka na, pero yung laptop bawal. So may mga special naman kaming laptop na pwedeng mabuhay sa mga wisik-wisik ng dagat. Kasi siya, tough book yung tawag na. Supposedly tough book siya. Tough against water, tough against yung mga tagtag na conditions. Pero hindi mo pa rin siya gustong mabasa kasi milyon equipment. So, kailangan natin i-wrap up yung episode. Madami na tayong na-discuss and hopefully madami na kayong natutunan sa bagong field of research na to and also yung mga behind the scenes. So Kuya Muni, ano yung ma-advise mo sa mga aspiring researchers? Ma-advise ko sa aspiring researchers, protect your mental health. Yun talaga is important kasi papasok ka sa isang environment na talaga investment mo yung mind mo. So have a good discipline with your mind. So in oras ng tulog mo, alagaan mo talaga yung sarili mo in terms of mental health. I think it's also something na kailangan ding ma-promote within a lot of academic institute na kailangang maalagaan din yung mental health ng mga science worker. It's a lot of things to improve on. Marami ding aspect siya. So yun, yes, na mga ma-advise ko. So yes, be very passionate about it. Pero hindi nyo kailangang mapuyat at nasira yung mental health about it. So yun is the mga ko talaga advice. Kung maka-advise tayo ng wag magpuyat, parang hindi tayo nag-overnight dun sa lab dati Oo, pero syempre, Ay, aminado naman ako nagpupuyat ako. Pero, babawi din kasing katawan mo eventually pag puyat ka ng puyat. So, eat well. Tapos, abot talaga sa point na may inis ka sa research mo kasi nakakabaliw na siya dahil sa pagpupuyat mo. So, have a good discipline with your body and mind. Yun yung ma-advise ko. Ayun. And then, lastly, do you have anything to promote? Nothing to promote, but good mental health. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo kasi nakaka 1 hour na tayo. Pwede tayo mag part 2 next time. Yeah. Thank you din, Paul, for inviting me. Namin ako na pagdaldalan. Kasi marami kami shared experience ni Paul eh. Ilang years din tayo magkasama. Magkatabi pa tayo sa office eh. Tapos magkasama pa tayo sa mga fieldwork. Yes, halos pareho kami na ginagamit. Ayan, so thank you, Paul. Ayan, so maraming salamat kay Kuya Muni. Maraming salamat sa audience natin sa Bakinig. And see you everyone sa next episode. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. Paalam. Bye-bye. Maraming salamat. Paalam.